para sa atin. Praise the Lord. Bago tayo magsimula sa ating pagbulay-bulayan, manalangin tayo sa Panginoon. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat Panginoon na ikaw Panginoon ang nagpatnubay, gumabay sa aming lahat Panginoon. Salamat Panginoon na pinagtipon mo pa kami sa lugar na ito Panginoon para sambahin ka, purihin ka, pasalamatan ka, at pakinggan ang iyong salita, Panginoon. Sa iyo lang ang lahat na papuri, Lord. Lord, pagpalain mo, Panginoon, itong salita mo, Panginoon, na aking dadali, na maging rema to at maging pagpapala sa aming lahat, Panginoon. At Lord, samahan mo rin, Panginoon, ako na magpapahayag ng iyong salita, Panginoon. At looban mo po ko ng iyong kapangyarihan, Panginoon, at ng iyong dugo, Panginoon. Ito lahat inihiling ko sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaubagang nito, ang topic natin tungkol sa pasasalamat. Sabi nito, ang topic natin, salamat sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang topic natin ngayon, pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, lalong-lalo na doon sa krus ng Kalbaryo. Ang key verse natin makikita sa Romans chapter 7, verse 25. Ang sabi dito, salamat sa Diyos na siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang Diyos magpala sa kanyang salita. Kaya tayo, ang topic natin dito, pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang ating kalagayan, katulad din sa kalagayan ni Apostol Pablo. Yung si Kristo wala pa dito sa mundong ito, tayo yung pinakakawawa talaga. Sabi nga ni Apostol Pablo, gusto niyang gumawa ng mabuti. Nasa kanya ang isip ng kautusan ng Panginoon. Pero hindi nangyayari sa buhay niya yun. Kundi ang nangyayari sa kanya, yung kasalanan na nagdahari sa buhay niya. Kaya yun ang kalagayan ng tao eh. Yung wala pa si Kristo na pinadala dito sa mundong ito, tayo ganun ang kalagayan natin sa buhay. Wala tayong tawag nito, wala tayong kapag-asa. Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat ay nagkulang at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Sapagkat nga wala nga tayong kakayanan eh. Yung panahon ni Kristo, wala nga tayong kakayanan sa buhay natin. Kaya kung nakikita mo, di ba yung topic natin, yung kay Joshua. Di ba sabi ni Joshua, bago siya mamatay, sa katapusan ng Joshua, di ba? Sa chapter na sinulat ni Joshua, talawag inayayahan niya ang mga tao na piliin ng Diyos. Kasi kung ayaw nilang piliin, siya magpapatuloy sa pagpipili. Kasi bakit? Nakita natin yung kasaysayan ng Joshua. Bakit nasabi ni Joshua yun? Bakit nalagay sa puso niya yun, yung I choose God? Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na darating ang panahon, maraming mga tao na hindi mamumuhay ng tama. Di ba nyo alam? Yung sinabi ni Joshua yun, pagkatapos sinabi ni Joshua, yung namatay na si Joshua, 300 years pa bago nagpadama ang Panginoon. Kaya kung titingnan mo yung layo ng pagkasulat sa Bible ng Joshua sa Judges sa Bible, akala mo malapit lang kasi magkadugtong lang dito sa Bible eh. Pero kung babasahin mo sa kasaysayan, 300 years. At alam natin, ang sumulat sa Judges, sa Ruth, walang iba kundi si Propeta Samuel. Kaya ganun ang pagitan. Bakit kaya ganun ang pagitan?
Sapagkat alam pala ng Diyos na mangyayari yun. Kaya nga, yung bago mamatay si Joshua, ang sabi ng Panginoon, nilagay sa kanyang puso na dapat piliin natin sapagkat alam ng Diyos na darating ang panahon, ang tao hindi niya pipiliin ng Diyos. At naging totoo nga. Kaya nga kung babasahin mo ang Judges, punong-puno ng kahirapan ng Israel, di ba? Si Gideon, bakit nagpakita ang anghel kay Gideon? Inutusan ng Diyos dahil ang tao nawala sa Diyos. At dahil doon, ang tao nawala sa Diyos, naparusahan sila. Ano nangyari sa kanila? Sinakop sila ng ibang bansa. At nahirapan sila. Di ba? Ganon din sa nangyari sa sa iba pang nakalagay sa Judges. Makikita mo talaga yung kahirapan pag ikaw wala sa Panginoon. Ganon ang kalagayan natin. At yung kalagayan ng tao, nagpapatuloy hanggang dito sa New Testament. Nagpatuloy. Kaya nga sabi na Apostol Pablo di ba si Apostol Pablo, sabi nga ni Apostol Pablo, kung sa kautusan lang, di ba, mababasa mo sa Philippians chapter 3, verse 6 ba yun, na kung sa kautusan lang, walang makakapigtas sa kanya kasi bakit? Nasunod daw niya ang kautusan. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo pa rin dito? Kawawa yung kalagayan niya. Bakit? Ito talaga yung tunay na kalagayan ng tao Yung kalagayan ng tao, nasa isip niya yung salita ng Diyos, pero hindi niya kayang ipamuhay dahil sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil tayong lahat under ni Satan. Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga dito, pinamagatan natin tong salamat sa Diyos kay Kristo Jesus. Bakit nagpasalamat tayo sa Diyos? Kasi kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo, wala tayo ngayon. Wala tayong kwenta hanggang ngayon. Kaya nga sabi dito sa Acts, basahin natin, ano sabi ba sa Acts? Yung nangaral si Apostol Pedro sa Acts chapter 2, verse 32. Ano sabi niya dito? Sabi niya dito, ang kanyang tinutukoy, walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi na muli siyang binuhay. Bakit pinapalandakan, talagang sinisigaw ng mga apostol na si Kristo ay nabuhay para ipakita sa mga tao, pag tayo mananampalataya kay Kristo Jesus, hindi mawawalang kabuluhan yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, kung mabasahin mo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 17 to 18, ang sabi niya, kung si Kristo daw hindi nabuhay, yung pananampalataya natin walang kabuluhan. At hanggang ngayon, hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan. At lahat ng naniwala kay Kristo Jesus na matay, lahat sila napahamak. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, si Kristo ay nabuhay. Bakit binuhay ng Diyos si Kristo? Hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Ang tutuusin, kung babasahin mo pa rin itong Gawa, chapter 2, verse 24, walang kapangyarihan kay Kristo yung kamatayan Si Kristo, hindi siya pwedeng patayin sa kanyang pagka-Diyos. Walang kapangyarihan sa kanya. Pero bakit siya binuhay? Binuhay siya ng Diyos para ipaalam sa atin yung pananampalataya natin ay nagkaroon na ng kabuluhan. Kaya nga mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat kung hindi dahil sa Diyos, wala tayong pag-asa ngayon. Sapagkat kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo, wala tayong kahinatnan sa buhay. Isa lang ang mapaparoonan natin, walang iba kundi yung dagat-dagatan na apoy. Kaya kung
Kitong ng key verse natin, anong sabi ng Apostol Pablo? Sino ang makakatulong sa akin? Bakit sinabi ng Apostol Pablo yun? Sapagkat alam niya, ang tao magaling lang sa iniisip, pero hindi niya kayang gawin. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa buhay nating Diyos, sapagkat dahil kay Kristo, na pinadala niya dito sa mundong ito, at yung inoffer ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kabayaran, tinanggap ng Ama. Kaya ipinakita ng Ama na tayong lahat na nananampalataya kay Kristo Jesus, may kinabukasan na. May tagumpay na sa buhay. Kaya mga kapatid, mentas buhay ka. Huwag kang naatras. Huwag kang tatalikod sa Diyos. Huwag mong hayaan nakakalimutan yung ginawa ng Diyos sa iyo, sapagkat alam natin, yung pag-asa ng binigay sa atin ng Panginoon, hindi lang parang pangako, kundi may katuparan yan. Pinakita yan ni Kristo Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Pinasan niya lahat para sa atin. Ginawa niyang lahat para sa atin. Bakit? Dahil sinugo siya ng Ama para tayo tulungan sa ating kalagayan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya dito, nagpapasalamat tayo sa buhay ni Kristo. Kay Kristo, dahil sa Diyos Ama, meron na tayo ngayong pag-asa sa buhay. Meron na tayo ngayong kaligtasan. Kaya nga itong title natin, puros pagpapasalamat. Pangalawang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Pasalamat kay Kristo Jesus. Bakit? Si Kristo Jesus hindi tumalikod sa kanyang tungkulin. Kasi kung tumalikod si Kristo sa kanyang tungkulin, pahamak tayong lahat. Tandaan natin si Jesus Christ, nanalangin siya doon sa Garden of Gethsemane. Nanalangin siya doon. Hindi, ang una niyang panalangin, hindi yung na Panginoon, salamat. Hindi yung salamat Panginoon kasi kayang-kaya ko to. Hindi. Ang panalangin ng Panginoon, ilampas yung kahirapan na dadanasin niya. Alam niya yung kahirapan na yun. Tinutukan niya yung kamatayan niya. Pero, anong sabi niya? Ang iyong kalooban naman ang masunod. Bakit sinabi ni Jesus yun na ang iyong kalooban, Ama, ang masunod? Bakit? Dahil sa atin yun. Hindi niya yun ginawa para sa sarili niya. Hindi siya naghirap para sa sarili niya, kundi naghirap siya para sa atin. Kaya tayo, bilang utang na loob natin sa Panginoon, yung buhay na pinahiram sa atin ng Diyos, gamitin natin ng tama. Matakot tayo sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Sundin natin ang Diyos. Sapagkat lahat ng tinatamasa nating kaligtasan, pag-asa sa buhay, at pangako ng Diyos, nagawa yan. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil mabuti si Kristo. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 8, ang sabi dito sa Romans chapter 8 verse Romans chapter 5, Romans chapter 5 verse 8, ang sabi dito ng salita ng Diyos? Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ano sabi ng Panginoon? Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at dahil mahal din tayo ni Kristo, anong ginawa ni Kristo? Namatay siya para sa ating kasalanan. Ibig sabihin, binayaran ni Kristo yung kasalanan mo. Kaya ngayon, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo, kundi si Kristo. Kaya ngayon dapat silbihan mo si Kristo. Pagsilbihan mo, paglingkuran mo si Kristo, hindi lang tuwing linggo,
Kasi maraming mga tao naglilingkod lang sa Panginoon tuwing may gawain. Kung ang gawain nila sa isang linggo, isa lang ang paglilingkod, gagawin yung paglilingkod sa Panginoon. Kung ang gawain nila tatlo, at tatlo lang araw paglilingkuran niyang Panginoon. Tandaan natin, iba yung hindi tayo pumupunta rito sa simbahan para maglingkod. Pumupunta tayo dito sa simbahan, may layunin tayo para, una sa lahat, pasalamatan ng Diyos, purihin ng Diyos, sambahin ng Diyos, at pakinggan yung salita ng Diyos. Kasi sa araw-araw ang Diyos nagdidil sa atin ng kanyang salita. Kaya tayo pumupunta. Pero yung paglilingkod, araw-araw yun. Yung pagsunod sa Panginoon, araw-araw yun. Hindi yun, tawag dito, kung mabuti yung kalagayan mo, susunod ako. Ay, pangit kayo nararamdaman ko. Ayaw susunod. Tandaan natin, ano man ang nararamdaman mo sa buhay, maganda man o hindi, nasa ilalim ka o nasa taas ka, nasa gitna ka, ang importante, naglilingkod ka sa Diyos. Sapagkat alam natin, yung taong naglilingkod sa Diyos, hindi pinababayaan ng Diyos yun. Tingnan mo si Noah. Si Noah, ang sabi ng Bible, si Noah lumakad na kasama ang Diyos. Ibig sabihin lang nun, si Noah naglingkod sa Diyos araw-araw ng buhay niya. Kaya anong nangyari kay Noah? Pinabayaan ba siya ng Diyos? Tutusin, pwede nang isama ng patay si Noah kasi bakit? 8 lang sila eh. Tama, papatayin ko na lang lahat tong lahi na to para bago naman. Di ba? Pero hindi nasama si Noah. Bakit? Bakit hindi siya nasama? Sapagkat si Noah namuhay nakasama ang Diyos. Maraming mga tao noon ayaw mamuhay nakasama ang Diyos. Ayaw maglingkod sa Diyos. Tandaan natin, kung tayo nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayo sa ating kumpanya, mga kumpanya ninyo, tandaan ninyo na panglupa lang at limitado lang yung benepisyo na tinatanggap mo, ibahin mo sa Diyos. Pag ikaw naglingkod ka sa Panginoon, sagot ng Diyos ngayon, sagot ng Diyos bukas, sagot ng Diyos hanggang mamatay ka. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Pag ikaw naglingkod sa Panginoon, hanggang sa kamatayan, sasamahan ka. Kaya nga sabi ni David, ako wala akong takot sa kamatay kasi bakit? Alam ni David, sasamahan siya. Bakit? Saan ipinakita yan? Kay Kristo, di ba? Si Kristo namatay si Kristo pero hindi siya pinabayaan ng Ama. Sinamahan siya. Kaya nga ang sabi ng kasulatan, hindi dumaan si Kristo ng kabulukan ng katawan niya. Kasi bakit? Binuhay kagad siya ng Diyos. Sinamahan siya ng Diyos at hindi siya iniwan hanggang sa libingan. Doon natin makikita, pag ang Diyos kasama mo, hindi kanya iiwanan, sasamahan kanya kahit sa anumang mangyari sa buhay mo. Tingnan mo si Moses, naglingkod sa Panginoon. Sino ba naglingkod sa Panginoon? Di ba ang Diyos din ang naglibon kay Moses? Ang katunayan nga, yung umakyat si Moses, yung namatay siya, pinag-agawan pa nga siya ng anghel sa kanang ng kaaway. Pero nakita natin, sino naglibing sa kanya? Ang Diyos. Bakit? Pinapakita na ng Diyos na ang Diyos, ang tapat ang Diyos. Sabi nga ng Diyos, walang naglilingkod sa Diyos na iniiwanan ng Diyos. Kaya nga tayo nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kay Kristo Jesus na yung kasalanan natin bayad. Ano pa? Sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 13, dahil sa kamatayan ni Kristo, wala na tayo ngayon ilalim sa sumpa. Hindi ka na mga sinumpa. Tandaan natin mga kapatid,
Lahat ng wala sa Panginoon ngayon, under sa sumpa. Akala mo, kahit sabihin mo pang mayaman ka, kahit sabihin mo pang ikaw yung bilyonaryo sa buong mundo, pero wala ka kay Kristo, ikaw na sa ilalim ng sumpa. At alam mo nang ibig sabihin sumpa. Yayaman ka pero hindi ka magiging masaya. Yayaman ka pero wala kang tunay na kaligayahan sa puso. Kung ikaw naman mahirap, lalong kaawa-awa ka. Kasi bakit? Sapagkat yung buhay mo hindi mapapaganda kundi lalong mapapasama. Kaya nga ang Diyos napakabuti. Dahil alam ng Diyos na tayo sa ilalim ng sumpa. Pag sinabi kasi ng sumpa, wala tayong ibang mapupuntahan kundi yung dagat-dagatang apoy. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hindi lang pinatawad yung mga kasalanan natin. Kung hindi, tinanggal niya ang sumpa natin. Bakit natin to sinasabi? Palagay ko, sasabihin nyo, Pastor, narinig ko na yan eh. Alam ko na yan. Ang dami nang nangangaral niyan na wala na kami sa sumpa. Maraming nangangaral na ganyan. Alam na namin yan. Tandaan nyo mga kapatid, hindi importante kung alam ninyo. Ang importante, yung alam ninyo na pinapamuhay ninyo. At alam ninyo ang kahulugan ng mensahe na ito. Ang sabi ni Kristo, dahil sa atin, namatay siya sa ating kasalanan, pinatawad tayo. Anong dating mo sa pagrinig mo nun? Ang ibig sabihin ay, Kristo, patawad na ako. Patawad na pala ako eh. Yun ang maririnig kagad ng tao sa isip niya, ay, pinatawad na pala ako. Hindi yun ang tunay na mensahe. Oo nga, pinatawad ka, pero ang gusto ng Panginoon ng mensahe doon, na mamuhay ka na ng tama kasi pinatawad ka na. Kasi kung makikita mo lang, pinatawad ka na, useless lang yung pangunawa mo. Kasi ang tunay na nakakaunawa, alam niya bakit siya pinatawad. Diba? Kaya nga parables ng Panginoon, yung isang tao pinatawad. Diba? Ang laki ng utang mo, papatawarin na lang kita kasi naawa ako sa'yo. Pero ano nangyari yung pinatawad niya? Yung tao na yon, lahat na sa lubong niyang mga utangan sa kanya, talagang meron siyang sinakal, meron siyang pinabilanggo kasi hindi nakabayad. Kaya yung narinig ng hari, anong tawag sa kanya? Pinatawag siya eh. Sa mga sundalo, ano ginawa? Bakit ka doon? Pinatawad kita, pagkatapos di ka marupatapat, punta ka doon, pakulong to. Anong pinapakita ng Panginoon? Pag ikaw pinatawad ka na, ibig sabihin mamuhay ka na ng tama, pinatawad ka na eh. Diba? Kagaya nito, pag sinabi ko, Brad, ngayon tanggap ka na sa trabaho. Tuwan-tuwa ka. Ay, salamat. Tanggap na ako sa trabaho. Di ba ganun ang dating natin? Pag sinabihan ka, ngayon, tanggap ka na sa trabaho, tuwan-tuwa ka. Uwi ka sa bahay, sasabihin mo, pare, natanggap na ako sa trabaho. Pero maraming mga tao, natanggap nga siya sa trabaho, natuwa nga siya. Pero pagdating niya sa trabaho, natutulog lang siya sa trabaho. Maraming ganyan, di ba? Natutulog lang sa trabaho. Pag wala ang supervisor, pitik-pitik muna tayo dito. Kwento-kwento, di ba? Kwento dito, kwento dyan, di ba? O nasa sa supervisor, walis-walis, di ba? Maraming ganyan. Hindi alam ang kahalagaan ng trabaho sa kanya. Hindi niya alam, pag may trabaho siya, yung araw-araw niyang pangangailangan, masasagot. Di ba? Kung may utang ka, mababayaran mo kasi meron kang hinihintay na sweldo. Ganon din pag ikaw pinatawad na ng Panginoon.
Hindi dahil masaya ka kaya pinatawad ka, o nga masaya, pinatawad ka, pero ang totoong mensahe nun, mamuhay ka ng tama. Maraming mga tao parang trabaho lang. Natuwa siya, natanggap sa trabaho, pero yung pagpasok niya sa trabaho, patulog-tulog, ganun din yung mga tao sa buhay Kristiyano. Natuwa sila na pinatawad sila, pero yung namuhay na sila, anong ginawa nila? Papitiks-pitiks lang. Di ba? Patulog-tulog lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung parables niya, yung sa manggagawa, ang sabi ng Panginoon sa kanila, o ito, bibigyan ko kayo ng panggastos sa buong panahon at babalik ako. Anong ginawa ng manggagawang iba? Wala na bang Panginoon? O ngayon, wala nang Panginoon. Total, matagal pa naman bumalik ang Panginoon. Maglasing-lasing muna tayo dito. Pabayaan natin, pitiks-pitiks muna tayo dito. Kaya yung pagdating ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Pagdating ng Panginoon, makakatanggap sila ng maraming palo. Bakit? Hindi sila namuhay tama bilang mga alagad niya, bilang mga servant niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad ang aking servant na nadatnan ko na gumagawa. Kasi maraming mga tao, ang alam na nila, pinatawad sila ng Diyos. Pero ayaw nilang mamuhay ng tama. Akala nila ganun-ganun lang kadali ang yung ginawa ni Kristo. Tandaan natin mga kapatid, yung ginawa ni Kristo, hindi basta-basta yon. Kasi si Kristo, hindi siya katulad natin na mga mahihirap. Si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Napakahayahay ng buhay. Yung pumunta siya rito sa mundo, hindi siya pumunta rito na bilang Diyos. Pumunta siya rito bilang alipin. Tinanggal niya yung pagka-Diyos niya. Sinuot niya yung pagkatao niya para mamuhay siya tulad sa atin. Kasi bakit niya gustong gawin yon? Na maranasan niya yung buhay ng tao. Ang sabi ng Biblia, kaya niya ginawa yon para matulungan tayo sa araw-araw ng ating buhay. Kaya salamat kay Kristo. Kaya nga itong topic natin, salamat sa Diyos. Kasi sa Diyos, binuhay niya si Kristo. Salamat kay Kristo sapagkat inalay niya yung buhay niya para sa atin. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 5, ano sabi dito sa Romans chapter 5? Verse 9. Tuloy natin, verse 9. Sabi dito sa Romans 5 verse 9 hanggang 10. At ngayon, itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan sa dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi na tayo mapaparusahan ng Diyos. Di ba napakaganda nun? Ibig sabihin, ang hinihintay natin ay kaligtasan, hindi parusa. Kaya tama yung sinabi sa Thessalonica, di ba? Hindi tayo tinalagan ng Diyos para parusahan, kundi magtamo ng kaligtasan. Bakit nangyari yun? Dahil si ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag natin limutin yun. Mamuhay tayo ng tama. Kung nakakaunawa ka sa mensahe yun, ipamuhay mo si Kristo sa buhay na ito. Sapagkat alam natin, paikli na lang ng paikli ang panahon. Akala niyo nandito pa tayo sa akala niyo baka akala niyo panahon pa tayo nila Pedro. 'Di ba sa panahon ni Pedro? Sinulat yung Pedro 65 AD. Sinulat yun. At doon sa nakalagay sa libro ni Pedro, marami nang umangal. Sabi nila na tumanda na lang sila. Naging lolo na lang yung mga lolo nila. Hindi pa dumarating si Kristo. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin yun. Sapagkat sa panahon na yun, hindi pa nangyayari yung mga sinasabi ni Kristo. Kailan nangyari? Dito na ngayon sa ating century.
nangyari na lahat yung sinasabi ng Panginoon. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Yung binuksan niya yung 6 na tatak doon sa Book of Revelation. Di ba nakita mo doon yung unang kabayo, doon na nakabayo? Sumakay yung nakaputi. Nagpapatakbo siya at may dala siyang pana at korona at nagtagumpay siya. Anong pinapakita ng Panginoon? Darating ang panahon, magkakaroon ng matinding reliyon dito sa Pilipinas, sa mundo. Ano yung reliyon na yun? Nadala niya corona at dala niya puti siya, ibig sabihin nag-representative siya na para siyang righteous, dala niya pana. Ano ba yun? Yun yung Roman Catholic na hinuhula ni Kristo, na nagtagumpay siya sa buong mundo hanggang ngayon. Ano pa sabi ni Kristo? Yung binuksan niya yung pangalawa, nakita niya yung papulang kabayo, ano sabi ng Panginoon? Aalisin ng Diyos yung kapayapaan, magpapatayan ang mga tao. Natupad ba yun? Oo, kasi bakit? Sa kapanahonan natin natupad eh. Kailan ba natupad yung World War I? Sa ating kapanahonan yun. Di ba? World War II. Kailan natupad? Sa ating kapanahonan yun. Di ba? Yung pangatlo, nakabayo na lumabas na may dalang timbangan. Ang sabi ng Panginoon, ang sweldo ng isang tao, ang mabibili, isang trigo na lang. Anong pinapakita doon ng Panginoon? Yun kasi yun ang mangyayari sa katapusan ng panahon pag malapit na dumating ang Panginoon. Ibig sabihin, tataas ang presyo. Tataas ang bilihin. At marami ang maghihirap. Ano ba nga tayo ngayon? Grabe ng pagtaas ng mga pamilihin ngayon. Naalala ko sa una, maliit pa akong bata. Pag bumili tayo ng bigas, di ba? Hindi kilo yung gantang sa una. Kala mo yung isang gantang, isa't kalahati yun. Kung bibili mo yun, nabuta ko yun, 4 pesos yun. Isa't kalahati. At ginawa ng, anong nangyari? Ginawa ng kilo. Yung kilo sa una, 7, 11 pesos. Pero nakita mo, yung presyo hindi na bumaba. Hanggang ngayon pataas ng pataas. Bakit? Kasi nga, pinakita na ni Kristo kung ano ang mangyayari. Talaga hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kaya nga sa buhay natin ito, dapat nating tandaan, ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya dapat nating panghawakan. Amen. Ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya dapat matakot tayo pag tayo namumuhay na hindi tama. Kaya nga tayo nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi bakit? Kung hindi ito ginawa ng Diyos, isa tayo sa katulad ni Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, sino ang makakaligtas sa akin? Ako na ang pinakakawawang tao. Pero mo nakita niya Apostol Pablo yun sa buhay niya. Na gusto siyang gumawa ng mabuti pero hindi siya nakakagawa ng mabuti. Kaya nga dito sa mundo may nausong ang kantay, di ba? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Di ba? Parang gano'n, di ba? Pinapakita ng Panginoon na totoo yun ang nangyayari sa realidad ng tao. Pero salamat sa Panginoon dahil nabuhay si Kristo. Salamat sa Panginoon dahil inalay ni Kristo yung buhay niya. Kaya ngayon, tayo ngayon, hindi na tayo kasama sa paparusahan at tayo ngayon ay matuwid na kay Kristo Jesus. Matuwid na tayo. Kaya tayo lumalakad sa katuwiran sapagkat tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon. Diba?
Nakakaya naman. Ginawa ka lang matuwid pero wala ka nang gagawin. Tandaan mo kung totoong mahal mo ang Diyos at totoong talagang pinili mo ang Diyos, dapat mamuhay ka ng tama. Kagaya ko, kung ako hindi ako mamumuhay ng tama, magsasalita lang ako dito lang magsasalita. At kayo rin, hindi rin kayo mamumuhay ng tama. Makikinig lang kayo ng makikinig. Praise the Lord, hallelujah. Kita-kita sa impyerno. Oh, kasi tayo-tayo lang din, di ba? Tayo-tayo lang din. Pero hindi na ganito matatawa ka. Kasi doon sa impyerno, walang tawanan doon. Iyakan doon. Sabay-sabay tayo iyakan, di ba? Kaya nga tayo namumuhay eh. Kaya nga may mga ngaral, akala mo mga ngaral, kaya to tinuro ng Panginoon sa iglesia. Pinatayo to sa iglesia para lahat ng tao akayin sa pananampalataya. Pag sinabi kasing pananampalataya, hindi lang yan basta pananampalataya kay Kristo. Kailangan yung mga tao maging tagasunod talaga ni Kristo. Amen. Pinamumuhay talaga yung buhay ni Kristo. Sapagkat maraming mga tao ngayon, ang inaalam nila, ang focus nila, ang Panginoon malapit ang dumating. Napakaganda naman talaga yun eh. Ang focus nila, alamin kung ano yung pinakatamang doctrine sa Bible. Pero tandaan mo, hindi yun ang pinaka-number 1 pinapokus sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon sa first John, di ba? Chapter 2, verse 6. Ang tao na nagsasabi siya'y sa Diyos, ipamuhay niya si Kristo. Yun ang pinakamalaga sa lahat. Kahit na ang verse mo, 3 verse lang ang alam mo. Pero kung pinamumuhay mo naman si Kristo sa buhay mo, praise the Lord ka sa harap ng Diyos. Amen. Sapagkat sabi ko nga, sa paglilingkod natin, hindi ito pagalingan, kundi pasunuran sa harap ng Panginoon. Katulad sa Panginoon, sa paglilingkod niya sa Diyos, talagang ginampanan niya, sumunod siya sa Diyos. Kaya kung totoong nagpapasalamat ka sa Diyos, dapat tumanaw ka ng utang na loob sa Diyos. Dapat sundin mo kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Dapat maging katulad tayo sa mga nakasulat sa Bible. Tingnan mo yung mga nakasulat sa Bible. Bakit sila nilagay sa Bible? Para tingalain natin sila? Hindi. Sinulat sila dito sa Bible. Sabi ng Bible, sa 1 Corinthians ba yun? Ay, sa Romans chapter 15 ba yun? Verse 4 ba yun? Ang sabi ng Bible, sinulat siya. Hindi para tingalain sa atin sila. Para hangaan, ay, galing ah! Di sila kinain ng leon, ay, salamat. Di sila kinain ng, ay, nabiyak ng dagat, ah, galing! Di ba? Hindi yun ang purpose na Panginoon sinulat. Sinulat yun para tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay. Na ang ibig sabihin nun, pag ikaw maglilingkod katulad nila, mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos, mararanasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga sabi ng Panginoon, gumawa siya ng himala, hindi para ang tao pumalakpak. Gumawa siya ng himala para patunayan siya yung anak ng Diyos na sinugo dito sa mundo na dapat paniwalaan. Kaya nga sabi ni Kristo, ano pa ba dapat kong gawin? Ba't ayaw niyo maniwala sa akin? Gumawa na ako ng himala. Di ba? Yan ang sakit ng Israel. Gusto nila ng himala, pero ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Diba? Sabi nga ng Panginoon, kung ang itong himala na to, ginawa ko to sa ibang lugar, palagay ko, nagsisi sila at nagbago. Ang ibig sabihin pala, pag ikaw ginagawang ka ng himala ng Diyos, ang gusto ng Diyos, mamuhay ka ng tama. Hindi palakpakan, hindi pa, huy, wala ka, himala. Diba? Kasi kung ganun ka, para ka lang sinura-unol, sumigaw ka na lang, walang himala. Di ba? Tandaan mong himala, ginagawa yan ng Panginoon sa iyo. Kasi gusto niya na humilala ka at sumunod sa Panginoon.
Kaya ngayon, yan yung nangyari sa Israel eh. Tingnan mo ang Israel. Kung himala ng pag-uusapan, wala nang tatalo. Palagay ko nga, isip-isip ko, palagay ko kung ako tingnan nagawa ng gano'n, nabiyak ng dagat, talagang maglilingkod talaga ako talaga ng Panginoon. Kasi bakit? Lalong mapapatunayan ko na buhay talagang Diyos eh. Di ba? Kagaya nila Pedro. Tandaan mo sila Pedro, bakit sila naglingkod? Binigay nila yung buhay nila sapagkat napatunayan nila buhay ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Totoo, hindi katang-isip. Kaya kung babasahin mo yung, di ba, yung 1 Peter ba yung 1, chapter 1, verse 16, di ba? Sabi niya, basahin niyo to sapagkat ito'y nagliliwanag sa inyo, magliliwanag sa puso ninyo. Kasi saksi kami, yung si Kristo, nagsalita yung Ama. Ang sabi niya, ito ang aking anak na minamahal. At sabi ni Pedro, nandoon kami yung sabihin ng Ama. Kaya lalo kaming tumibay sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, totoo yung Diyos mo na pinaglilingkuran. Hindi tayo pumupunta dito para lang tayong reliyon. Na yung kasabihan na mamamatay ako si ganito, mamamatay ako si ganun. Ganon. Hindi yun ibig sabihin. Ibig sabihin, itong paglilingkod natin totoo. Kaya nga itong ginagawa natin minsan, ginigay sa atin ng Panginoon ito, magpasalamat tayo. Ang ibig lang sabihin, kung totoong nagpapasalamat ka, kung totoong nakukonsensya ka sa ginawa ng Panginoon, mamuhay ka ng tama. Tanggihan mo yung kasalanan mo. Huwag yung mamumuhay ka lang ng tama, pero pagdating ng kasalanan, hindi mo na tinatanggihan, kundi nag-i-enjoy ka na. Tandaan mo, mahirap tanggihan ng kasalanan. Pero pag sa oras na talagang ginawa mo yun, sasamahan ka ng Panginoon hanggang sa darating ang panahon, yung kasalanan hindi na maghahari sa buhay mo. Bakit? Yung kapangyarihan, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Na tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit ang mga tao, yung iba nasa kasalanan pa rin? Hindi dahil wala sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos, kundi ayaw talaga nilang lumakad sa pananampalataya. Ayaw talaga nila lumakad sa daan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ni Kristo, pag lumakad ka sa daan niya, ang sabi niya, magkakaroon ka ng ilaw. Kailan ka magkakaroon ng ilaw? Pag lumakad ka. Ano bang gusto mong Panginoon? Siya na ang nagtalim. Siya na ang nagsaing. Kakain ka lang, ano bang gusto mo? Siya pa magtanim, siya pa ang sasaing, pagkatapos siya pa ang susubo sa'yo, yung bang gusto mo? Magaling ganun ang mga Kristiyano eh, di ba? Puros gusto, pasarap, di ba? Ayaw ng hirap. Huwag natin gawin sa ating Panginoon na, ang Panginoon na nga nagsaing eh, para ikaw maligtas. Ang Panginoon na nagluto. Ang gagawin mo lang, kukuha ka na ng plato, at sasando ka lang. Ang gusto mo ba si Kristo, pag gusto mo kumuha ng plato, kumuha ng kutsara, at pagkatapos susumuhan ka pa. Big time ka. Diba? Hindi ganyan ang ginawa ni Kristo. Ginawa ni Kristo yan para sumunod tayo. Kaya klaro-klaro ang sabi ni Kristo, hindi ka magkakaroon ng ilaw pag hindi ka susunod, hindi ka lalakad. Kaya nga sabi, walk by faith. Naalala ko sa una, yung buhay pang kapatid ko. Sinabihan siya ni Ate Laura, saan ka ba galing tutok? Kasi ang dumi ng paa mo. Sabi ni Tuto, Ate Laura, walk by faith ako. Walk by faith kasi ako. Parang ginawa mo talagang literal. Sabihin mo lang wala kang pamasahe. Kasi hindi yan walk by faith.
Ang tinatawag kasing walk by faith, namumuhay ka sa salita ng Panginoon. Walang pangsabi. Naglakad. Oh, hindi walk by faith. Baka kakala mo yung faith mo, katulad ng paalang. Kailangan talaga, kung gusto mong magkailaw sa buhay mo, sumunod ka, lumakad ka. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Kasi ginawa na ni Kristo ang lahat. Kaya salamat tayo sa Panginoon eh. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pero mo, nakita natin dito sa tema natin ngayon, yung God the Father, yung anak ng Diyos, yung banal na Espiritu, tulong-tulong sila para hubugin tayo. Ang Diyos ang nagbuhay kay Kristo. Para ibig sabihin lang, pinapakita lang ng Diyos, mga anak, may pag-asa na kayo. Kasi tinanggap ko na yung offer ni Kristo. Si Kristo, inalay naman niya yung buhay niya. Bakit niya inalay? Binayaran niya yung kasalanan natin. Kaya ano pang ibig sabihin? Mga anak, bayad na kayo sa kasalanan. Kaya lumakad na kayo sa katuwiran. Yun ang ibig sabihin. Pangatlo, sabi dito, salamat sa banal na Espiritu Santo sapagkat pinanganak tayong muli. Di ba ninyo alam? Kung hindi tayo ipapanganak na muli, hindi tayo makakapasok sa langit. Kaya nga dito sabi ng Panginoon dito sa John. Oh, sabi ni John dito sa Acts ay sa John chapter 3. Dito muna tayo sa 3. Ano sabi dito? Verse 3. Sabi niya dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Klaro-klaro yan, sabi ng Panginoon. Pag hindi ka ipapanganak na muli, hindi ka talaga makakabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinadala si Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Pinadala niya yung Holy Spirit. Bakit? Para makumpleto na talaga tayo na anak ng Diyos. Ano sa pamagitan ng ano? Dahil sa Espiritu Santo, naging born again tayo. Kaya nga sabi dito sa 5, verse 5, sabi dito, sumagot si Jesus sa 5 ha, sinabi ko sa inyo, totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Ang ipinanganak sa pamagitan ng tao ay may physical na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay at espiritual. Kaya salamat. Kasi yung Diyos natin, talagang kinumpleto niya yung kaligtasan natin. Kaya ngayon, hindi ka naging born again dahil mabait ka. Naging born again ka dahil sa gawa ng banal na Espiritu Santo. Kaya tayong mga tao na ginawa ng kabutihan ng banal na Espiritu Santo, dapat naman masunod ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Dapat tayo araw-araw ng buhay natin mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Kasi sa Biblia, dalawang tinutukoy doon ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Una sa lahat yung baptized with Holy Spirit. Pangalawa, filled Holy Spirit. Anong importante sa dalawa? Puros importante sa dalawa. Puros importante yun. Pero ang pinakamahalaga talaga sa buhay na ito, yung ma-filled ka ng Holy Spirit. Kasi ibig sabihin doon, yung mga tao na hindi lang ang Espiritu Santo nakatira sa puso nila, kundi yung Espiritu Santo nakakagalaw sa buhay nila ng free will. Yun ang sinasabi ng Panginoon, ibinibigay lang niya sa mga taong sumusunod sa Kanya. Di ba sabi sa Gawa, chapter 5, kung di ba ako lang kakamali, basahin nga natin chapter 5.
32 ba yun? Tayo nga natin. O, ito. Nagpapatunay kami, ang lahat ng ito ay totoo. At ganun din ang banal na Espiritu na binigay ng Diyos sa lahat na sumusunod sa Kanya. Yun yung Espiritu Santo na nakakagalaw talaga ng free will sa buhay natin. Na siya talaga nasusunod. Kaya pasalamat ka tayo sa Banal na Espiritu Santo sapagkat tayo ngayon ay born again. Ngayon, born again na tayo. Anong gawin natin? Magpapuno tayo sa Banal na Espiritu Santo. Maraming mga tao ngayon born again na siya. Pero ang pinagpupuno niya sa puso niya, ano? Galit. Pinapupuno niya sa puso niya, inggit. Pinapupuno niya sa puso niya, tamang hinala. Diba? Pinapupuno niya sa puso niya, kalayawan. Tandaan mo, kung totoong nagpapasalamat ka sa Banal na Espiritu Santo, dapat sumunod ka. Hayaan mo ang Espiritu Santo ang maghari sa buhay mo. Tandaan mo mga kapatid, aanuhin mo kung ikaw magaling ka magsalita. Aanuhin mo kung ikaw marami kang nagawang himala sa pangalan ni Jesus. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa banal na Espiritu Santo, lahat ng ginagawa mo, bagamat mabuti siya, magiging walang kabuluhan sa Panginoon. Tandaan natin, ibinigay itong banal na Espiritu Santo hindi para lang patirahin, kundi parang mamahala sa buhay natin. Kaya naalala ko sa una, sabi ni Ate Laura sa una, di ba makikita mo doon, ang guest nila, di ba sa una may mga tawag dito yung mga parang nilalagay sa bahay sa mga frame. Nakalagay doon kasi na ang Panginoon ang aming bisitang nakatahimik. Di ba? Tandaan natin, huwag natin ganun. Yung Diyos natin, nasa buhay natin, pinapatahimik natin, hindi ganun. Kundi yung Diyos natin, dapat siya yung namamahala sa buhay natin. Tandaan natin sa buhay natin, malalaman mo kung meron ka na talaga, kumikilos na talaga yung banal na Espiritu Santo sa'yo. Kasi bakit? Tuwing may nag-aaway sa'yo, imbis galit ang nangyayari sa puso mo, napipigilan mo yung galit at naaalala mo yung salita ng Diyos at naaalala mo yung pag-ibig ng Diyos. Ang ibig lang sabihin nun, meron ka talagang banal na Espiritu Santo na kumikilos sa buhay. Pero pag ikaw, inaway ka, nung inaway ka, ang ginawa mo, minura ka, at minura mo rin siya. Isa lang ang matatandaan mo dyan. Wala sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sino ang nanghari sa iyo? Ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pwede magsama ang Diyos at si Satanas sa iisang katawan. Pero nangyayari yan sapagkat ginagawa yan ng maraming Kristiyano. Kaya nga maraming Kristiyano tinatawag sa kaya lukewarm. Kasi bakit? Kalahati sa mundo, kalahati sa Diyos. Diba? Pero dapat nating alalahanin, kung totoo nagpapasalamat tayo sa Panginoon, kung totoo talagang kinikilala natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, magtiis tayong nagsusunod sa kalooban ng Panginoon. Katulad ni Kristo, tiniis niya para ikaw lang maligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng halimbawa para magtiis. Saan ka ba pipili? Magtitiis ka sa gutom o magtitiis ka
sa paghiwalay sa gawang mundo. Doon ka na sa hiwalay doon sa pagtitiis ka sa hiwalay ng mundo. Kasi bakit? Pag pinagtiisan mo, yung pagnanasa ng buhay mo, pagnanasa ng laman mo, pinagtiisan mo, pinaglaban mo yon, at ang Diyos ang sinunod mo, tandaan mo, hindi ka rin titiisin ng Diyos pag dumating yung hirap. Kasi bakit? Hindi papayag ng Diyos, bubutumin ka niya, papakainin ka niya. Hindi rin papayag ng Diyos na kakainin ka ng problema, kundi magtatagumpay ka sa problema. Kaya nga maraming mga Kristiyano hindi sila nagtatagumpay sa Panginoon sapagkat hindi talaga ang Diyos ang naghahari sa kanila, kundi ang pinaghahari nila yung sarili nila at yung gawa ng kaaway. Kaya nga sabi ng Panginoon, makikilala kung sino yung anak ng Diyos at sino yung anak ng demonyo. Ang sabi ng Panginoon, sila na hindi lumalakad sa pag-ibig at silang hindi gumagawa ng tama, sila ay mga anak ng demonyo. Huwag nating hayaan sa pagiging Kristiyano natin, matawag pa rin tayo na anak ng demonyo. Di ba napakapangit nun? Anak na tayo ng Diyos eh. Pero pagdating ng araw, ang tawag sa atin, pumunta kayo doon sa inyong ama na punong-puno ng mga kamalian. Di ba nakapangit yun? Kaya nga sa buhay natin, sabi dito, kailangan natin isipin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Unang ginawa sa atin, kaya tayo nagpapasalamat sapagkat binuhay ng Diyos si Kristo. Pangalawang bagay, bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos? Sapagkat inalay ni Kristo yung buhay niya. Bakit tayo nagpapasalamat sa banal na Espiritu Santo? Kasi sa pamagitan ng ginawa ni Kristo, ipinanganak tayo ng muli at tinawag na tayong born again. Dahil sa banal na Espiritu Santo. At hindi yan ginawa ng Panginoon para lang malaman mo. Ginawa yan ng Panginoon para mamuhay tayo ng tama. Kaya mientras buhay pa tayo, mamuhay tayo ng tama. Huwag tayong maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Alam natin maraming hirap, maraming mga pumipigil sa ating araw-araw ng buhay para sa paglilingkod. Maraming mga tao na kakasama natin na nagbibigay sa atin ng sama ng loob. Maraming tao na mga kasama natin nagbibigay ng init ng ulo. Pero mga kapatid, dapat manindigan ka sa salita ng Panginoon. Dapat i-deny mo yung sarili mo. Gayahin mo si Kristo. Naghirap siya. Hindi sa paggawa ng masama, naghirap siya sa paggawa ng mabuti. Huwag nating hayaan kung ikaw maghihirap kasi dahil sa paggawa ng masama. Mas mabuti na yung naghihirap ka dahil sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga tayo ang title ng ating pasalamat sa Diyos kay Kristo Jesus. Kasi bakit? Mientras buhay pa tayo, huwag talaga nating kalimutan yung ginawa ng Diyos sa atin. Matuto tayo sa mga unang mga anak ng Diyos. Huwag tayong tumulad dun sa pinagaling ni Jesus na 10. Tataka ka, 10 ang pinagaling, pero nagtaka si Jesus, 10 kayo pinagaling ko, bakit isa na lang ang bumalik? Diba? Dapat maging tulad tayo yung isa na bumalik. Huwag tayong tumulad sa siyam na hindi na bumalik. Maraming ganyan mga tao. Nagpapasalamat puno sa Panginoon, pero hindi naman namumuhay sa Panginoon ng tama. Kung totoong nagpapasalamat ka, totoong talagang may utang na loob ka sa Panginoon, ipamuhay mo yung tama, mamuhay ka ng tama sa Panginoon. At yung salita na yan, hindi lang para sa inyo yan, kundi para rin sa akin. Sapagkat mga kapatid, dito sa iglesia ng Diyos, walang mataas dito, walang nakakataas sa'yo. Kahit ang pastor hindi nakakataas sa inyo.
sino lang nakakataas sa atin dito? Ang Panginoon. Kaya nga iba yung leader nga sa sanlibutan, iba yung leader sa Panginoon. Ang leader sa sanlibutan, kailangan talagang marunong ka kasi bakit? Ikaw yung nakakataas sa kanila. Kaya pag tiningnan kanila, pag tumingin yung tao talagang yumuyuko, boss. Pero ibahin mo yung leader sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung sino gustong maging leader, ang sabi ng Panginoon, kailangan maging hamak siya sa lahat. Maging tagapaglingkod siya sa lahat. Kaya, tingnan mo si Kristo, napakataas ni Kristo, tagahugas lang ng paa. Doon mo na, saka ba makita, yung Diyos, tagahugas mo lang ng paa. Doon pinapakita ng Panginoon, iba yung leader ng sanlibutan, iba yung leader ng Diyos. Kaya, kung leader mo yung Diyos, talagang nagpapasalamat ka sa Diyos, mamuhay tayo ng tama, manalangin tayo. Dakila namin Diyos, salamat Panginoon sa iyong mensahe, Panginoon. Lord, itong mensahe mo, Panginoon, binigay sa amin, Panginoon, na matuto talaga kami magpasalamat sa iyo ng tama, Panginoon. Na talaga kung totoo kami nagpapasalamat sa iyo, tulungan mo po kami na sa araw-araw ng aming buhay na makapamuhay talaga kami ng tama. Hindi lang tagapakinig kami, hindi lang alam namin kung Panginoon, kundi talagang sinasabuhay namin ang iyong salita. At alam namin bagamat mahirap ito, Panginoon, pero yung pangako mo, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Tutulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat ang sabi mo nga, ang susunod sa iyo magkakaroon talaga ng ilaw ng buhay, Panginoon. Kaya salamat sa iyong salita, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon. Nalalabas kami, Panginoon, dito na taglay-taglay namin yung salita mo. At taglay-taglay namin yung pagnanasa namin, Panginoon, na susundin ka at ipamumuhay namin ang iyong salita. Salamat sa iyo, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng kadakilaan mo. Sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Dito siya sa basket. Ay, basket. Ano nga ba basket mo? Ayan, praise God. Sige po. Tunay nga po, no? Tayo naman ay tatapos sa pagkakaloob ng ating mga offering at ika po. Ayan, sige po. Bago po tayo mag-offering, pwede po muna ay tayo ay tumulog sa panalangin. Heavenly Father, minsan pa kami nagpapasalamat sa inyong mga ginawa sa aming buhay. Tunay nga talagang, Lord, nakakatayo kami dahil sa biyaya mo, Panginoon. And right now, Lord, as we give back our tithes and offerings, we pray, Panginoon, patuloy pagpalain mong bawat isa. Patuloy buksan mo, Lord, ang isipan ng bawat isa. That we may continually see, God, na you are the provider. Na lahat ng meron kami ay sa'yo nagmumula at talagang, Lord, kahit kailan, hindi mo iiwan, ipababayaan man ang iyong mga anak. Lord, salamat po. Kaya tunay nga, Lord, we offer everything to you in Jesus' name. Amen. Ayan. Ayan po, meron po tayong mga envelopes sa gilid and happy giving. Praise God. So tayo po yung mag-aawitan habang nagdudulog ng ating ikapos para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah.
Carry baby. So, Pastor, pag-pray mo na po. Amen. Hallelujah. Taas natin yung kamay natin dito sa tayo sa offering. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa aming buhay, Lord. Salamat Panginoon sa lahat ng binigay ng mga anak mo sa araw na ito, Panginoon. Sapagkat ito hindi nila binigay, Panginoon, sa tao, kundi binigay nila para sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat wala po kami mabibigay rin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Sapagkat lahat ng meron kami, pati ng buhay namin ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa pagpapalang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nagbigay, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, kung meron man, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga anak, kanilang buong pamilya. Ilayo mo sila sa lahat ng kasamaan at patuloy mo silang ingatan, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. At salamat sa pagpapalang ito, Panginoon, na binigay nila, Panginoon, sapagkat ito'y magagamit, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, para sa iyong kaharian, Panginoon, para sa iyong iglesia, Panginoon. At binabalik namin sa iyo lahat ang papuri at maraming salamat sa katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Bago tayo magpapalag, papanalangin ko si Silvie. Birthday niya. Lahat ng birthday ng April. Si baby din. Ito, April din. Sige. Pray tayo. Dakila namin namang Diyos, salamat Panginoon sa dalawang ito, Panginoon, na birthday, Panginoon, sa kanilang kaarawan, Panginoon. Lord, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, patubayan, Panginoon, lalo, Panginoon. Ito si baby, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang gumabay sa kanya, Panginoon, hanggang sa kanyang paglaki, Panginoon. Ganon din si Lindsay, Panginoon, ikaw po gumabay sa kanyang buhay, Panginoon, na sa araw-araw niyang buhay, Panginoon, talagang maglingkod siya, Panginoon, na magbibigay sa iyo ng kalawalatian. Salamat sa bawat buhay nila, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kalusugan, sa kalakasan, at sa pag-ingat sa kanilang dalawa. Ito lahat pinabalik namin sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo para sa benediction natin. Taas natin yung kamay natin. Dakila namin ang mga Diyos. Salamat, Panginoon. Sa makaisa pa, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming pagtatapos, Panginoon. At salamat, Panginoon, na sinamahan mo po kami sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa araw nito. Lord, sa aming hiwalay-hiwalay, ingatan mo po kaming lahat at patuloy mo kaming gabayan at pagtubayan mo. At salamat, Panginoon, sa iyong salita na binigay mo sa amin sa araw na ito, na ito'y maging rema talaga, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon, na hindi ang kalooban namin ang masunod, kundi ang iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa araw na ito at sa buong linggong ito, Panginoon. At ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong kapayapaan, sa aming lahat, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus na, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.